Kinumpirma ng Senado na may dalawa pang opisyal ng RCBC ang idinadawit sa $81 million na money laundering scandal. Ayon kay Senator TG Gigona, matapos ang executive session kahapon, kumbensido ang mga senador na hindi si RCBC Branch Manager Maya Diquito ang itinuturing na most guilty sa kaso. Si Mayan Corbera sa detalye. Dalawa pang senior official ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC ang posibleng madawit sa money laundering. Kinumpirma ni Senador T.G. Gingona, chairman ng Senate Ribbon Committee, na ang dalawa ay tinukoy ng branch manager na si Maya Santos Diquito na umunay tumulong sa kanya sa pagpuproseso ng bogus na bank account. Pero hindi pa pinangalanan ng senador ang dalawa dahil may isinasagawa pang investigasyon. It seems right now that she was, to say the least, negligent. But there are bigger persons behind this whole thing, and names are coming out already. Matapos executive session, kumbinsido ang mga senador na hindi si Diquito ang itinuturing na most guilty sa kaso. Sa March 29, itutuloy ng Senado ang pagdinig kung kailan ipapatawag ang dalawang senior officials. Kasamaan niya sa iimbitahan ang sinasabing kanang kamay ni Diquito na si Angela Torres. Lalong-lalo na may mga bagong pangalan lumabas na very controversial, and we have to make sure that we get to the bottom of this. May mga aligasyon na ganun. May mga aligasyon na ganun. Yes. Nakita nyo naman kanina, di ba? Sabi ni Miss Santos Diquito na at one party, birthday party, nagkita sila ni Mr. Tan, Lorenzo Tan, yung presidente ng RCBC, at sinabi ni Lorenzo Tan sa kanya, tinutukoy si Mr. Kim Wong, take care of him. Of course, in fairness to Mr. Lorenzo Tan, ang sabi niya, hindi talaga nangyari yun. So, palalim ng palalim ito, and both sides are firing missiles at each other. Mahaba pa raw ang tatakbuhan ng investigasyon dahil kailangan pa nilang kalkalin ang mga casino operators na nakinabang sa ninakaw na pondo mula sa Bangladesh. Well, it's still PhilRem to the casino, so it still is a long ways off before we finish the trail from that started from New York to RCBC Jupiter, and then to William Go's account, and then to PhilRem, then back to RCBC, and then back to PhilRem, and then to the casinos. Tiniyak naman ng mga senador na hindi pa lusot ang remittance company na PhilRem kahit nagpusa silang ibalik ang mahigit 10 milyong kinita mula sa pagpuproseso ng nakaw na yaman. Nauna nang sinabi ni PhilRem President Salud Bautista na umaabot sa 10.4 million pesos ang kinita ng PhilRem matapos idaan sa kanilang pera patungo sa ilang personalidad at mga kasino. Bahagi raw ito na ang kanilang paghingi ng paumanhin at iginit na hindi na sinasadyang kumita sa iligal na paraan. Gagawin daw ito bilang paraan ng kanilang pagtulong para tugisin ang mga nasa likod ng money laundering activity. We will prepare a check as soon as the Bangladeshi delegation confirm to us who the payee will be. That check will represent every centavo our company earned from this series of transactions. I would like to present this to the Bangladeshi delegation, not only as an apology, but as a symbol of a Filipino company willing to help find justice. Pero sabi ni Senador Joseph Mena, marami pang dapat ipaliwanag ang PhilRem. Maraming revelation. We had a rather complete question and answer with Ms. Diquito, and she's explained to us yung mga missing links, no? Which we hope she will give us permission in the future to release so that we can include it in our committee report. Yeah. Pero marami pa dyan, marami pang shadowy areas like the role of remittance companies, the role of yung junketeers, the role of the casino, at bakit nawawala yung pera kaagad? Bakit hindi ito na-trace? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tuloy ang kanilang ugnayan sa Anti-Money Laundering Council para matapos ang investigasyon
at makasuhan ang mga sangkot na bangko at individual. Bukod kasi sa pagkakabilanggo ng hanggang 14 na taon at multang doble pa sa ninakaw na pondo, maaaring maharap pa sa patong-patong na kaso ang RCBC. So there are several aspects. So the anti-money laundering law violations are being pursued by the AMLAC. That's the criminal aspect of it. Ours is the possible violation of banking and other BSP regulations. Para sa Eagle News, Mean Cordera, I am 1 with 25.